Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaya mo bang pagsabay-sabayin ang limang babae na to kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating main character ngayon? Pwes ibahin natin si Michio Kaga sapagkat kung usapang tama lamang ang pag-uusapan, sa palagay ko ay wala nang makakatalo sa kanya. Pero bago natin ito simulan, ang bidyong ito ay rated SPG, gabay at patnubay ng magulang ang kailangan para sa mga susunod na impormasyon na iyong mapapanood. Nang magising si Michio ay nasa loob ito ng isang kwadra at ang huli niyang natatandaan ay naglalaro lamang siya ng isang video games. Sa paglabas niya ng kwadra ay nakita niyang inaatake ng mga bandido ang mga mamamayan at sa pag-aakalang isa lamang itong laro ay dali-dali siyang tumulong upang patayin ang mga bandido. Nang matapos ang laban ay pinasalamatan siya ng mga tao at nang babalaki na sana niyang mag-log out sa game ay hindi niya na ito magawa kung kaya't doon ay napagtanto niya na siya ay nasa loob mismo ng game na kanyang nilalaro. Pumunta si Michio sa city upang ibenta ang mga intelligence card na kanyang nakuha mula sa mga bandido at doon ay nagkaroon siya ng pera upang magamit sa pang-araw-araw. Sumunod ay pumunta naman siya sa isang slave trader upang ibenta ang naging alipin na lalaki at doon ay nagkaroon na naman siya ng salapi na magagamit. Nang aalis na sana siya sa bahay alipinan ay tinawag siya ni Alan upang kausapin at dahil alam ni Alan na isang adventurer si Michio ay inalok niya itong bumili ng alipin upang makatulong sa kanya. Nagbebenta rin daw sila ng mga alipin na nag-aaliw at dahil manyako lang ating bida ay kung saan-saan napunta ang kanyang imahinasyon sa loob ng kanyang isip. Nagulat si Michio nang makita ang isang maid na alipin sapagkat sobrang laki ng mga bundok at sobrang ganda naman talaga ng babaeng ito at dahil sobrang nalakihan talaga ang ating bida sa bundok na kanyang nakita ay natuwa talaga siya ng sobra. Nirecommend ni Alan na si Roxanne daw ang pinaka-perpektong unang maging alipin ni Michio dahil bukod sa isang warrior ito ay isa din itong matalino, inosente at bukod sa lahat ay isang virgin na gustong-gusto talaga ng mga lalaki. Napalunok ng malala ang ating bida nang marinig niya ang tungkol kay Roxanne subalit malaki ang halaga na kanyang kailangan upang mabili ito kung kaya't binigyan siya ni Alan ng 5 araw upang makapag-ipon ng pera. Buo na ang loob ni Michio na mapupunta sa kanya si Roxanne kahit ano pa ang mangyari at doon ay tumungo ito sa labyrinth upang simulan na ang kanyang layunin. Nang makapasok si Michio sa labyrinth ay napag-alaman niyang pwede niyang palitan sa kahit anong oras ang kanyang trabaho gaya ng isang hero, adventurer or explorer dahil sa mundong ito ay isa lamang ang pwedeng maging trabaho ng isang tao. Unang nakalaban ni Michio ang isang halimaw na puno at dahil sa espada na kanyang hawak ay madali lamang niyang itong napatay. Paulit-ulit niya itong ginawa upang makakuha ng mga item na ipapalit bilang pera subalit kanyang na-realize na maliit lamang ang kanyang perang nakukuha mula dito kung kaya't nagpalit ito ng plano at nakapag-decide na humanting na lamang ng mga bandido. Sa gabi ay pumunta si Michio sa squatter area upang pag-aralan ang galaw ng mga bandido at nang mapag-aralan niya na ito ay doon niya na sinimula ng kanyang plano. Isa-isang pinatay ni Michio ang 3 bandido at kinuha ang kaliwang kamay nito pagkatapos ay pinalit niya ito ng pera at doon ay nakompleto niya na ang halaga upang mabili si Roxanne. Agad pumunta si Michio kay Alan upang makuha na si Roxanne at doon ay nagkaroon sila ng kontrata upang si Roxanne ay mapasa kanya na talaga ng tuluyan. Umuwi na sila Roxanne at Michio sa bahay at nang nasa loob na sila ay nakiusap si Michio na hawakan ng tenga ni Roxanne subalit sa kanyang paghawak ay nagkaroon agad siya ng pagka-addict dito. Hiniling ni Michio na hugasan or punasan siya ni Roxanne at pagkatapos ay sinabi naman ni Michio na siya naman daw ang magpupunas kay Roxanne. Nagulat ang ating bida nang makita ang napakalaking melon na meron si Roxanne at doon ay sinimulan niya na ang paglilinis sa katawan ng dalaga. Hinugasan ni Michio ang buhok ni Roxanne at pagkatapos ay hinugasan naman ni Roxanne ang kanyang buhok subalit sa kanyang pagdilat ay nakita niyang muli ang paraiso na kanyang minimithi. Hindi na nakatiis ang ating bida at sinimulan niya ng gawin ang dapat niyang gawin at doon ay natapos ang gabi na masayang masaya talaga ang ating bida. Sa mga sumunod na araw ay naging magkakampi si Roxanne at Michio sa pakikipaglaban sa labyrinth at sa pang-araw-araw na gawain. Bumuli ulit si Michio ng isa pang alipin na may pangalang Sherry upang makasama nila sa loob ng labyrinth at makasama na din niya sa paraiso na kanyang pinapangarap. Nang makita ni Michio ang dalawa sa loob ng paliguan ay napasabi na naman ito na ako'y nasa paraiso at doon ay nangyari na nga ang nangyari at napunta na naman si Michio sa kalangitan na kanyang nais. Hindi pa nakontento si Michio at nag-ipon ito ng nag-ipon ng pera upang matupad lamang niya ang kanyang pinapangarap na paraiso kung kaya't bumili pa ito ng 3 alipin na
sina Miria, Vista at Rutina at doon ay nagsimula na ang walang humpay na kasiyahan ng ating bida. So malamang ay magugustuhan nyo ang anime na ito dahil sobrang ganda naman talaga at sa mga gustong mapanood ang Harem in the Labyrinth of Another World. ay maaari nyo na itong panoorin. So hanggang dito na lamang ang ating video. Kung kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-follow at subscribe na din para sa